Magandang buhay po sa ating lahat. Pagpalain pong tayong lahat ng ating Panginoon at muli ngayon po ay magbabahagi ako ng salita ng Diyos na tumimo sa aking puso na nabasa ko itong umagang ito. Ngayon po ay kung hindi po ako nagkakamali ay mag-aalauna na po ng tanghali ng hapon dito sa Espanya. At kanina nga po, pagkatapos kong gumising, nanalangin, nag-exercise, nauna yung exercise at uminom ng maligamgam na tubig, ay bumasa na po ng banal na aklat. Kailangan ay anuman ang nanilimutan man nating unahin, subalit kailangan bigyan natin ng pagkakataon na makabasa talaga tayo ng banal na salita ng Diyos. Ayun po, upang ang ating buong maghapon ay kontrolado ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. At tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, pinupuri kita, pinasasalamatan sa mga oras na ito. Ipinagbubunyi ko yung iyong dangal na ang iyong banal na pangalan, pinararangalan, sapagkat ikaw ay tunay na buhay na kumikilo sa aming buhay. Gabayan mo po ako sa mga oras na ito. Patuloy mo po akong bigyan ng karunungan, kalakasan, na maisagawa ang iyong ibig. Bigyan mo po ako ng karunungan upang maunawaan ko ang iyong banal na salita. At ikaw po ang magpunas ng banal na langis sa aking mga labi upang malinaw ko na maipaliwanag ang kahulugan ng iyong salita na aking babasahin. Nawa ang lahat po na makatutunghay sa video na ito ay mapagpala ng iyong salita. Ayon na rin sa mga karanasan na ipinaranas mo sa iyong abang lingkod na ito, na nagkaroon ng mga himala, tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya't kung paano po pinaghimalaan mo yung mga taong namit ko noon at kung paano mo ako pinaghimalaan, kumilos ka rin po sa buhay ng mga taong makatutunghay ng video na ito. Nawa, anuman po ang kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob mo po sa kanila, kung ito ay sa kanilang ikabubuti at sa iyong karangalan. Maraming salamat po. Ito po ay samo ko at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. At ngayon po ay ang akin pong babasahin ay hahanguin ko po sa Efeso chapter 5, 1 and 2. Ang sabi po dito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang mabuti at magandang balita. Yan po. Hindi po sana itong aking babasahin, subalit tunay nga po na kung ano po yung kalooban ng Diyos, ay yun po ang mangyayari. Ayan po, kasi meron po akong gustong basahin na verse. Subalit pagbuklat ko muli ngayon ng Biblia, bakit iyon po yung nabasa ko? Yun po yung kalooban ng Diyos. Ngayon po, ang sabi po ng ating Panginoon, tayo po ay nilikha niya, minamahal tayo niya, at bilang kanyang mga minamahal, ang sabi niya dito, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. At ang sabi pa nga niya dito, tularan ninyo siya.
Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ayun po. Nakala ko po nawala yung pagbibidyo. Yun nga po, ang gusto ng ating Panginoon ay ipadama natin ang ating pagmamahal sa bawat isa. Mag-alay tayo ng buhay katulad kung paanong nag-alay siya ng buhay para sa atin. Tularan daw po natin siya. Ayun po. Yun po yung nangyayari sa akin noong panahong kasagsagan na ako ay grabe ang init sa paglilingkod sa Pilipinas, dito sa Espanya at doon sa bansang Swisa at bansang Pransya. Ganoon po katindi yung pag-aalay ko ng aking sarili sa aking kapwa, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kaya po pala sinasabi ng ating Panginoon na ialay natin ang ating sarili katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kasi nga po, kapag ganun po yung ating ginawa, papasok po doon yung tunay na pag-ibig sa kapwa. Papasok po doon yung tunay na habag. Kailangan sa ating paglilingkod, tayo ay may kahabagan sa ating kapwa na nangangailangan ng habag. Sapagkat kung hindi po natin ipararamdam ang habag at paglingap sa ating kapwa, ay hindi mararamdaman ng taong pinagmamalasakitan natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. Kung kaya nga po, gusto ko lang pong ibalik tanaw dahil nga doon sa pagmamahal na inialay ko sa aking kapwa, ay unang-una, nagpadama ako ng pagmamahal sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa aking partner nung kami ay magkasama pa. Sapagkat sa dami ng aking naranasan na hindi maganda, kapiling niya, siguro hindi ako tatagal na makikisama sa kanya ng mahabang panahon. Subalit sa pagmamahal na ibinigay sa akin ng Panginoon, na siya kong ini-apply, ay tumagal ako ng ganong katagal. At nung nandito na nga po ako sa gawain ng Panginoon, kapag may mga taong lumalapit, minsan nga po malimit yung aking nabibigyan ng pansin ay yung mga taong bigla na lang dumarating sa aking buhay. Tulad nga po nung nasa Pilipinas po ako, nung bago-bago pa lang po kasi ako na nasumpungan ko yung gawain ng Panginoon. Ako po ay pumupunta sa main office doon sa Amorsolo sa Makati, sa Queensway Building sa Legazpi City, Makati. Legazpi Village, Makati, sa Amorsolo po yon. Ay ako po ay pumupunta po doon para magpa-pray over. Sa pagpunta ko po doon minsan, mayroon po akong nakasabay na isang kapatid natin na talagang problemado siya. Dahil sa dami ng tao na nagpapa-pray over, ay naupo muna kami sa isang tabi dahil hindi naman pwedeng sabay-sabay. At sa aming pag-upo ay kami nagkakwentuhan, nag-share siya ng kanyang kung ano yung kanyang mga nararanasan. Ako naman po ay nakinig lamang. Nakakatuwa po ang kabutihan ng Panginoon. Yung po palang ating pakikinig sa ating kapwa ay nakakapagbigay kalakasan at nakakaalis ng kanyang problema sa buhay. Alam niyo po, pagkatapos po namin magkwentuhan ng kapatid natin ngayon, babae siya, ay niyaya niya ako sa isang malapit na Jollibee doon. At sabi niya ay hindi na po siya magpapa-pray over sapagkat yung kanyang itatanong sana ay nasagot na sa pamamagitan ng aming pag-sharing. Iyon po. Ito po ay isang bagay na ang Panginoon ng aking pinararangalan, pinapupurihan sa mga ginagawa niya himala sa aking buhay, sa mga taong
biglang dumarating sa aking buhay na nangangailangan ng paglingap, pagmamahal ng ating Panginoon. Ayan po. At nang ako nga po ay nakarating na ng bansang Espanya, isa ring kapatid natin ang biglang accidentally, o hindi accidentally, yun ay niloob ng Panginoon, na biglaan ko rin na-meet sa isang agency ng nagbibigay ng trabaho. Pareho kami naghahanap ng trabaho noon. Nung ako ay nainip sa aking hinihintay na sekretary nung may-ari ng agency, ay ako po ay nagpaalam at lumabas muna at maglalakad-lakad. Doon po sa aking pagtayo, isang babae po ang biglang humawak sa aking kamay at ang sabi niya ay sasama siya sa akin. Nagulat po ako dahil hindi ko siya kakilala. Ngayon, habang po kami naglalakad palabas doon sa agency, siya po ay umiyak. At naramdaman ko po doon na siya ay nangangailangan ng kausap. So, ang ginawa ko po sa kanya ay niyaya ko po siya sa isang kapihan na malapit doon. At doon nga ay na-share niya sa akin ang napakarami niyang problema. Talagang depressed na depressed ang ating kapatid na ito. Talagang makikita mo sa kanyang itsura ang kanyang mga kabigatan. At meron nga po siyang katanungan noon na ang sabi niya, "Sister, paano ba magpatawad?" So, ang ginawa ko po sa kanya, meron po kasi akong dalang Liwanag Magazine noon, na yung Liwanag na magazine na yun po ay sa El Shaddai, gawa ng El Shaddai, ay nandoon yung mga buhay na patotoo na mga taong pinaghimalaan ng Diyos. At doon po ay sabi ko sa kanya, hindi ko kayang sagutin ang iyong hindi kita kayang payuhan. Buksan natin yung Liwanag Magazine na daladala ko at maaaring dito ay nandito ang iyong katanungan. Pagbuklat ko po ng Liwanag Magazine, doon po sa paghingi ng tawad ng taong nagsishare doon ang aking nabuklat. Kaya nga po, dahil hindi ko pa rin po nabasa yung Liwanag Magazine na yun, kaya nga po daladala ko ay upang magkaroon ako ng pagkakataon na mabasa. At yun nga po, pagkatapos naming mabasa yun, ang sabi po ng ating kapatid, ang sabi niya, "Sister, sinagot na ang aking katanungan." Kaya talagang ako po ay galak na galak sa Panginoon. Kaya ang sabi ko naman sa kanya, purihin natin ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng katugunan sa iyong katanungan. At yun po, inanyayahan ko na siya na dumalo sa gawain ng Panginoon upang patuloy na siya ay gumaling, kasi nga po siya ay tinaningan na ng doktor sa kanyang karamdaman, tinaningan na ang kanyang buhay. Dahil po doon, siya po ay isang Katoliko pero hindi na po siya nagsisimba, nagalit siya sa mundo, nagalit siya sa mga tao, sa mga problemang kanyang naranasan. At dahil nga doon sa niloob ng Panginoon na aming pagtatagpo, doon po nagsimula ang kanyang makulay na buhay. Siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman at ngayon po, siya po ay naglilingkod na sa gawain ng Panginoon bilang mang-aawit. Ayan po, talagang pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating Panginoon sapagkat kung hindi naramdaman ng kapatid natin na yun ang aking tunay na malasakit at habag, marahil hindi siya mag-share ng problema sa akin. Kaya pinupuri ko po ang ating Panginoon sa pangyayaring ito at sa blessing na ibinigay sa akin at sa ating kapatid. At noon nga po ako ay napunta naman sa bansang Suiza, ay isipin mo po na 3 buwan na naghahanap ng makakasama sa trabaho. Karagdagang makakasama sa trabaho dahil marami po kami doon. Yung tiyahin nung Pilipina na nandoon sa Suiza. At sa loob po na 3 buwang iyon, wala pong pumasa sa kanilang interview. At nagkataon nga po nung panahon na yon, ako po ay nagpamassage ng likod sa isang lugar dito sa Espanya. At naikwento nung nagmamasad sa akin na mayroon daw naghahanap papuntang Suiza. Tamang-tama naman po na ako'y umalis sa aking trabaho dahil nga po nagsasasakit ang aking likod noon. Hindi ko kayang magtrabaho. At iyon nga po,
sabi ko po doon sa nagmamassage app, kung pwede akong ipakilala at itinuro nga po niya yung naghahanap ng tao papuntang Swissa. At pagkatapos nga po ng aking interview, katunayan may nakasalubong ako na katatapos lang mag-interview. Pagkatapos po ng aking interview, paglabas ko po ng pintuan, ang sabi ko, Lord, ako na po ang pipiliin. Sabi ko pong ganon. Pinanghawakan ko po ang pangako ng ating Panginoon. At nakakatuwa po sapagkat kinabukasan din ay tumawag yung Pilipina na nandoon sa Swissa at ipinaready na yung aking passport. Kinuha niya yung passport number ko at saka yung aking DNA card. At pagkatapos, ay ilang araw lang po ay ibinili na ako ng ticket at ako po ay nakarating ng bansang Swissa. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Tunay nga po na will niya ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. At pagdating ko nga po doon, na marami pong, hindi ko po akalain na yung Pilipina ko pong makakasama doon ay marami din siyang problema. Kung tutuusin, wala na siyang hahanapin sa buhay dahil malaki ang sweldo niya. Nakamtan niya na ang lahat ng bagay. Ang kulang na lang sa kanya ay ang makakasama na sa buhay ng natapat at magmamahal sa kanya. Marami na siyang ari-arian sa Pilipinas, may 2 na siyang anak. Pero nung kami po ay magkasama, lagi po siyang lumuluha. At nung ako po ay nandoon, napasaya ko po siya sa pamamagitan ng mga sharing patungkol sa Panginoon. At nakita naman po iyon ng aming mga kasama, kaya ako'y napamahal din sa kanila dahil ako lang daw po yung nakapagpasaya sa Pilipina na yon. At ako rin po yung nagtagal sa trabaho na yon. Ayun po. Kaya mayroon ding mga grupo ng mga Pilipino doon na matagal na rin hindi nagsisimba dahil kumbaga parang dumana sila din ng mga kabi-kabilang pagsubok. Subalit nung minsan po na pumunta ako sa isang restaurante doon upang maghanap ng mga kababayan, ay namit ko nga po sila. At noong kami nagkakwentuhan po doon, ayun nga po, pagkatapos kong mag-stay sa kanila ng mga ilang oras, ako po nagpaalam na at sabi ko magsisimba. Sabi ko gano'n. Hindi ko po akalain na yung po palang mga Pilipina na yun ay matagal nang hindi nagsisimba. Subalit nung mabanggit ko po na after ng aming kwentuhan, mabanggit ko na ako sisimba na, ay palibasa sila po yung matagal doon. Alam nila yung mga shortcut na daan. So pagdating ko po ng simbahan, nandoon na po sila. At ang sabi nila, alam mo ba, sister na po yung tawag nila sa akin. Samantalang nung una kami nagkakausap, parang bang ang tatapang nila, parang mga galit sila, ganun. Kasi nga dahil po sa mga experience nila na hindi maganda sa kanilang buhay. At ako po nagulat at na-surprise nung sabihin nila na matagal na kaming hindi nagsisimba, sister. Ngayon lang uli kami pumasok ng simbahan. Ayun nga po. Parang napaisip ako na sila ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ko. Kumbaga, na parang nabato-balani sila, nakarisma sila nung sabihan ko ng Panginoon, nang sabihin ko na ako'y magsisimba. At yun nga po, doon po ay napasaya ko yung Pilipina na yun. Marami po kami naging answered prayer doon kasi naturuan ko po siyang lumuhod at manalangin sa ating Panginoon. Ayun po. Tunay nga po na wala po akong pinasasalamatan kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, tularan natin siya. Kapag sinabing tularan natin ang ating Panginoon, dapat andoon po yung tunay na pagmamahal, pagyakap at pagmamalasakit, habag. Kapag tayo po ay may habag sa ating kapwa, gagawa po ng himala at kababalaghan ang ating Panginoon. At nang nakarating nga po ako sa bansang Pransya, ay marami pong pagpapala, himala ang ginawa ng ating Panginoon, na kung kaya naman po ako nakarating doon ay sa pamamagitan ng aking amo sa Swissa. At sa susunod po ko pong mga video, ikukwento ko naman po ang mga himala at kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon na aking nasaksihan at naranasan din sa pamamagitan ng aming pananalig sa ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoon sa ating binasa, yabang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay
kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay, handog sa Diyos. Ayan po. At nawa po ay nakapagbigay inspirasyon ang aking isinir sa inyo patungkol sa mga himala, pagmamahal, habag, na ginawa sa aming buhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paghahatid ko ng mabuting balita ng kaligtasan. Muli, ako po'y bumabati sa inyong lahat ng magandang buhay. Salamat sa Diyos. At tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Ibinabalik ko ang walang hanggang papuri pasasalamat sa tagumpay ng mga oras na ito na maihayag ko ang iyong kadakilaan, ang iyong mga himala na ginawa sa mga taong nakatagpo ko sa iba't ibang mga bansa. Kaya naman, mula noong kita'y masumpungan hanggang ngayon at habang ako'y nabubuhay ay pupurihin kita, ipamamalita ko ang lahat ng iyong mga ginawa na aking nasaksihan. Maraming salamat po at patuloy mo po kaming gabayan at pagpalain mo po ang lahat na makatutunghayan ng video na ito at gumawa ka rin po ng tanda, himala at kababalaghan sa kanilang buhay. Ganon din po sa aming mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.